Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po makomentuhan po kayo dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga kabayan. Komentuhan po natin ito po mga pahayag. Pahayag po ni Senator Cayetano, ni Alan Peter Cayetano at syempre po ng isang broadcaster na si Jason sa mga kabayan. Dahil ito po, ibalik po natin itong mga pahayag nila, lalong-lalo po sa ginawa po nila kay dating Pangulong Duterte. Dahil nga po sa kasakiman, sa kapangyarihan at pera at may bonus pang pulburon, mga kababayan. Komentuhan po natin ito. At syempre po, malalaman naman natin at alam na natin kung sino may kagagawan ng lahat na nangyayari pong kaguluhan at pagpapatapon, pagpapabagsak sa mga Duterte. Umpisahan po natin mga kababayan. Ito pong sinabi po ni Jason sa mga kababayan, komentuhan po natin. Ito po, ayon po kay Jason sa, ito po ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte sa ICC nung pinatapo nila gamit ang pera ng taong bayan. Ang mga testigo raw po, ang mga testigo na pinirisinta nila sa dating Pangulong Duterte ron, ito po, ayon po kay Jason sa, yan po mga kabayan. Ano po sabi ni Jason sa? Yan po, testigo ng prosecution sa kaso sa ICC. Number 1, namatayan ng kapatid dahil sa rumble. Totoo po yan. Number 2, namatayan ng anak dahil sa sakit. Number 3, namatayan ng kaanak dahil sa riding in tandem. Mga bayan. Number 4, namatayan ng kapitbahay dahil sa bugbog. Number 5, barangay tanod na nagkukunwaring miyembro ng DDS. Ano pa? Number 6, isang pusakal na mamamatay tao o gun for hire. Number 7, si Aling Sheila na sinungaling at kalahati. Sinungaling at kalahati. Nakita niyo po mga kabayan? Yan po ang mga pinirisinta na testigo, mga kabayan, na witness sa sinasabi po na kaso ni dating Pangulong Duterte. Mga kabayan. Tama po yung sinabi ni Jason sa, di ba? Ang mga testigo nila ng prosecution ng kaso sa ICC, namatayan ng kapatid dahil sa rumble, namatayan ng kaanak dahil sa sakit, namatayan ng kaanak dahil sa riding in tandem, namatayan ng kapitbahay dahil sa bugbog. Barangay tanod na nagkukunwaring miyembro ng DDS, isang pusakal na mamamatay tao, gun for hire, at si Aling Sheila na sinungaling at kalahati, mga kababayan. Totoo po yan. Yan po ang kanila po. At isama na rin po natin dyan sila Las Cañas at Matubato at isang damukal na mga salot, mga makakaliwa. Hindi po ba, mga kababayan? At ito naman po ang sinasabi po ni Senator Cayetano. Ano po ang sinasabi ni Senator Cayetano? Ito naman po. Ginawa po kasing hayop ang dating Pangulo. Ayon naman po kay Senator Cayetano, ano naman po ang sabi niya? Pagdating sa West Philippine Sea, not a single inch for territory hindi natin ipamimigay. Sabi niya, hindi natin ipamimigay. Atin ito. Sana naman po pagdating sa kapwa Pilipino, ganun din atin ito. Ayon po kay Senator Alan Cayetano. Tama po yung mga kabayan, yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano, di ba? Ano po sabi niya? Pagdating sa West Philippine Sea, not a single inch for territory hindi natin ipamimigay. Atin ito. Sana naman po pagdating sa kapwa Pilipino, ganun din atin ito. Senator Cayetano. Hindi po nangyari yan, mga kababayan. Hindi po nangyari yan sa binagongang Pilipinas. Hindi po ba? Ipinamigay, ginastusan pa. Ginastusan pa ng milyon-milyon. Baka nga bilyon. Hindi lang ipinamigay, ginastusan pa. Ganyan po katindi. Pero sa panahon talaga ni dating Pangulong Duterte, wala pong nawala na teritoryo. Ni isa, niga inch. Kahit isang purgada, kahit isa, walang nakuha ang mga dayuhan sa panahon niya.
Saan po nagkandaleche-leche? Sa panahon po nung mga nakarang administrasyon. At pati po sa panahon ngayon nagkaproblema, sa panahon po na tinatawag na presidente na bangag ayon sa kanyang ate. At saan po ba talaga nagmula ang lahat? Saan po nagumpisa ang lahat? Kaya po nagka-leche-leche ang ating bansa. Mga kabayan, saan po nagmula? Dito po kasi nagmula, mga kabayan. Dito po sa mga lingkod bayan na hindi po mga Judas, hindi po mga traidor. Hindi Judas, hindi traidor. Lalong-lalong hindi magnanakaw. At hindi, lalong-lalong hindi gumagamit ng pulburon. Dito po kasi nagsimula ang lahat sa pagiging makabayan nila at sa pagiging may isang salita at paninindigan ang mga hayop na ito umano. Umpisa na po natin pakinggan. Hindi ko pinapansin ang Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC at kagaya ng sinasabi namin mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. We continue to defend the sovereignty of the Philippines and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigations here in the Philippines. Hindi natin makikipag-usap sa kanila. Hindi natin sila kailangan sa ating bansa. Hindi natin sila gustong pumunta rito. At wag silang pupunta rito. Sapagkat ang gagawin nila ay usurpation of authority ng Philippine government. Magkakaproblema tayong lahat. Pag ginawa nila yan, they'll be violating our law. Ang ICC kailangan niya ng mga bansa katulad ng Sudan, Somalia, Haiti, siguro sa ibang lugar sa Afghanistan, sa mga lugar na medyo magulo at walang gobyerno, doon sila pumasok. Tayong organisado ang ating gobyerno na may sistema ng justisya. Huwag na lang tayo pakialaman. Huwag kayo pupunta sa lugar na maaaring ang ICC, makialam. Kasi spiritual, hindi sila pwede makialam talaga rito. Sa ibang bansa, kung tingin natin ay may pagkaalangan, di mag-usap muna kami kung aalis sila. A few moments later. Ma'am, kung Nakita nyo pa mga tambay, ang paninindigan po nila. Grabe no, paniniwalaan mo talaga ang paninindigan nung mag-amo. Nangyari po ba yan? Yang kanilang paninindigan? Tingnan po natin kung nangyari po ang paninindigan. Ito po ang paninindigan, mga kababayan. Umpisahan po natin mga paninindigan nila. Teka po, mali po. Ito palang isa. Ito. Marami Na kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. May pag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Last, hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Parang gano'n, less than a year. Opo. At sinasabi, sir, dapat hindi niyo daw po ito ginawa kasi kayo daw po ay Justice Secretary noon. Bakit? Bakit hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yun. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Alam naman natin yun. Pero sir, kung yun po totoo, baka isipin po ng iba, totoo din po yung iba pong bahagi. Hindi totoo yun. Hindi ko alam ha. Pero yung mga sinasabi nga doon, sinasabi ko, ang gagawin namin dito, sasabihin namin kay Baligon na mag-produce siya ng 18 iba't ibang affidavit. Para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi parang ano yun eh, parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Eh hindi dapat gano'n ng isang affidavit. Ang affidavit, you swear to the truth, the whole truth and nothing but the truth, and of your own personal knowledge. Yan ang challenge natin. Na kayo raw ay nakipagpulong kay... Nakita nyo pa mga tambay, mas pinoprotektahan po ni Boying ang mga pamilya ng mga adik. Pamilya po ng mga bangag. Kisa po sa buhay ng dating Pangulong Duterte.
mas pinoprotektahan niya po. Hindi po ba? At dito po sa sinasabi niya rin, na iba na raw po, iba na panahon. Bakit naiiba ba batas ng Pilipinas? Naiiba ba ang rules at batas ng Pilipinas? Lalo-lalo sa ginawang pag-aresto sa dating Pangulo. Naiba po ba? Bago na po ba batas? Grabe, no? Mas pinoprotektahan po ang pamilya ng gumagamit ng pulburon kaysa po sa dating Commander-in-Chief na nagbigay po ng kapayapaan sa bansa. Hindi po ba? Ganyan po katindi ang mga utak na tinatawag yatang utak bangag umano. At ito pa po mga tambay, isang kasabwat. Yung mga traidor, taksil sa bayan umano. Ito pa po isa. Mga kabayan, sa ICC naglilingkod. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po, You are not. hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to So, Mr. to fight. Chair. Yes. This man who used to be a part of the armed forces that should be a patriot in this country has been conniving with the ICC in this country. Nakita niyo po, napakahudas at napakataksil. Ang katapatan niya po ay wala sa ating bansa. Ang katapatan niya po ay nasa banyaga. May issue rin po yan. May issue rin po yan sa West Philippine Sea. Yung mga nawala po nating isla. Teritoryo na nawala natin sa panahon po ni Pinoy. Ilang beses po, how many times pong nawala yan? Pabalik-balik po yan, labas-pasok sa China. Di po ba? Napakarami po yan. Yan po ang tinatawag na mga taksil at hudas umano ng bayan. At syempre po, yung mga sabwatan, hindi naman po pwedeng wala kasabwat yan. Alangan sila-sila lang, si Boying, si Trillanes, at si Bonget na tinatawag na bangag ng kanya ate. Syempre, may kasabwat pa rin yan. Hindi po ba? Sino po yung kasabwat? Ito po, sasabihin po ni John Vic kung sino-sino po sila na magkakasabwat. Kaya nga po yung sinasabi ni Senator Cayetano, ni 1 inch hindi tayo nagpamigay ng ating teritoryo. Pero sila, Pilipino, atin na Pilipino, atin, kababayan natin, ipinamigay na parang hayop. Dahil po dito sa mga magkakasabwat. Pakinggan po natin si John Vic at panoorin. At paglapag po niya, sino ho ang sinabing maaaring pumili na sumama sa dating Pangulo sa Villamor Air Base? Who was given authority to say, you can bring this, and this person? Lahat sila pinayagan. Lahat ng kasama niya sa aeroplano, I think they were a party of 12, if I'm not mistaken. Sumama sa coaster at sumama sa Villamor. Lahat po yun. Lahat sila. Wala pong naiwan. Walang naiwan. Okay. And was that the plan from the very Yes, from the beginning? very What beginning. what was, and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the President, it was you and the President. Yes. So, ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there. Secretary Anyo was there too. And the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence. So, he was gathering all the information in his source, in his location. So, ako lang ang nasa Malacanang. Yan po mga tambay. O, nakita nyo po, ang kasabwat po nila, mga kabayan, ang nagtaksil at naghudas at nagpamigay ng isang pangulo na wala po tayong nakita na due process at nakita po natin ang sabwatan po nila sa ICC at inamin naman po na nakikipag-usap sila sa ICC ayon kay Boying, si Trillanes, si Torre. Nakita nyo po, mga group effort. Nakita nyo po yung group effort. Senator Cayetano, ayan, hindi nyo ba ipagpapatuloy ang investigasyon sa group effort? Ayan, at yung sinasabi ni Jay Sonsa, yung mga gawa-gawa nila na ebidensya, gawa-gawang ebidensya,
mga kabayan, dahil nga po sa group effort. Dahil yung ginawa naman po talaga nila, mga kabayan, hindi naman talaga pang ICC eh. Hindi naman po kasi talaga pang ICC yung kaso ni dating Pangulong Duterte. Trabaho niya po yun eh. Trabaho niya po bilang presidente na protektahan ang milyong-milyong Pilipino na hindi na po malulong sa masamang bisyo na pulburon. At protektahan tayo sa lahat ng klase na krimen, masasamang tao. Pinoprotektahan tayo. Di ba? Laganap nung panahon na yon ang grupo na makakaliwa. Terorista, running in tandem, di ba? Magnanakaw, rapist, di ba? Kidnapping, di ba? Nahandyan pa mga drug lord, pulburon lord, smuggler, mga magnanakaw na politiko, mga oligarkiya na naghahari sa ating bansa. Napakarami pong pinoprotektahan tayo ng dating Pangulo. Kaya nga po itong mga taksil at mga hudas na ito, group effort daw. Sila. Nakita nyo po? Kaya nga pag naupo ang Vice President Sara Duterte, magiging group effort din po yan. Makakasama rin po yan. Group effort din po yan. Hindi lang natin alam kung saan po sila dadalhin, mga kabayan. Nakita nyo po? Yan, sinabi mismo ni John Vic, mga kabayan, kung sino-sino sila. Magmula po sa taas, ang tinatawag na bangag at bonget, at si Anyo, na National Security Advisor niya, ang isa rin pong taksil at hudas umano sa bayan at pinagkalulo si dating Pangulong Duterte. Dati rin po yan, mga kabayan, na gabinete ni dating Pangulong Duterte. Matagal din po naglingkod dyan kasama si dating Pangulong Duterte. Nakita niyo po, pagdating sa maleta, umano, lahat po pwede maghudas umano. At nahandyan din po si Gibo, ang National Defense Secretary. Si Gibo. At syempre, mawawala ba si John Vic? Mawawala ba ang kanyang kapatid na si Boying? At hindi naman po pwedeng mawala dyan si Marbil. At hindi rin pwedeng mawala si Torre. Nakita niyo po, group effort, mga kabayan. Grabe, no? Kaya nga po, mga kabayan, nakakalungkot, ano? Nakakalungkot. Nagkaroon tayo ng gobyerno na halos pala karamihan magnanakaw, umano, at mga taksil, hudas ng bayan. Grabe, no? Ipinagkalulo nila ang dating Pangulo. Group effort. Kaya nga sinasabi ni Senator Cayetano, tama po yun eh. Grabe. Hindi tayo nagpapamigay. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, walang nakuha sa atin kahit 1 inch na teritoryo natin. Di ba? Tapos, mismong Pilipino, pinamigay mo. Galit na galit pa sila sa West Philippines Sea. Galit na galit po sila. Mga bayan. Pero kung magpamigay ng dating Pangulo, isang Pilipino, na naipagdigma, naipaglaban sa lahat ng klase ng masasamang tao, mga magnanakaw, mga abusadong mga oligarko sa ating bansa, nilabanan pati mga magnanakaw na politiko. Di ba? Smuggler, pulburon lord, terorista, makakaliwa, nilabanan niya lahat. Tapos mababalitaan mo lang. Mababalitaan mo lang ngayon, lumabas na lahat dahil po sa mali-maleta na itong group effort na ito. Ganun ang ginawa. Itong grupo na ito. Dahil sa kasakiman, sa kapangyarihan at pera, may bonus pang pulburon. Grabe, no? Nakakalungkot. Nakakaawa. Nakakaawa po ang ginawa nila. Nakakaawa po si dating Pangulong Duterte. Talagang pinagkaisahan po ng mga demonyo umano. Nagsama-sama na po ang mga demonyo sa politika at mga politiko umano para po ipolitika si dating Pangulong Duterte. Nakakalungkot. Meron pa palang mga ganito na ubod na po nila ng yaman, may kapangyarihan, napakaraming pera, pero wala po palang kasiyahan, walang contentment. Ibang klase, no? Talagang nagpakasama at nagpakademonyo na po ang mga hayop na yan. Di umano, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang komento po natin. Dito po ang pahayag po nila, ang pinag-uusapan na po sa social media kay Jay Sonsa, yung mga testigo raw po na piniresinta nila sa ICC. Ayan po, meron pong 7, meron pong 7, mga kababayan, 7 na puro po sablay at puro gawa-gawa lang.
Katulad po ng ginagawa nilang issue pag nanakaw sa ating Vice President, puro gawa-gawa. Ganon din po ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, puro gawa-gawa. Mga kabayan, kaya nga po nakakalungkot. At ganon din po ang sinabi ni Alan Peter Cayetano na pagdating po sa West Philippine Sea ay wala pong naipamigay si dating Pangulong Duterte. Samantalang sa panahon nila ngayon, Pilipino pinamimigay dahil sa pera at kapangyarihan. Maraming salamat po sa iyo, Jason Sa at Alan Peter Cayetano. At sana ipakita mo sa Pilipino na sa Pilipino ka nagtatrabaho. Kung ikaw ay nasa Senado, mag-ingay ka. Mag-ingay ka rin. At tutukan mo rin at tutukan nyo itong maanumalya na sinasabi ng mga Marines. Pagtulong-tulungan nyo. Cayetano. Diba? Ipaglaban nyo ang Pilipino. Ipaglaban nyo ang aming buwis na dyan kayo pinasusweldo at yumayaman kayo riyan sa aming buwis. Kung talagang kayo may natitira pang hiya sa mga Pilipino at hindi rin makakapal ang mga pagmumukha nyo, tutukan nyo ng tutukan, imbestigahan. Pagtulong-tulungan nyo, batikusin. Batikusin nyo rin yung Blue Ribbon Committee. Bakit mabagal? Hindi ba? O kaya gumawa kayo ng sarili nyong investigasyon. Kung kaya naman ninyo, gawin ninyo. Para magbalik ang tiwala ng mga Pilipino sa inyo. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa mga at patuloy na nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po mga kabayan. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like and share. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya kay Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yi, kay Eric Hershaw ng Canada, Balance Vision TV, Gay at Shena, Jesus Valdepena, Annie Jo, ako si Pilam, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po mga kabayan, yung dalangin at dasal po natin para po sa ating mga pamilya, buong pamilya, sa buong sambayanan at sa ating po mga ex-marine at sa pamilya Duterte. Sana po lahat po tayo ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. Thank you po sa mga dasal mga kabayan. God bless po sa inyo lahat. Tis-tis lang po tayo. Bye-bye.